Nitong mga nakaraang linggo, lumabas ang balita tungkol sa di umano'y unidentified flying objects na nakita sa barangay San Jose sa Capiz. Ngunit hindi lang daw sa Capiz may namataang ganitong klaseng pangitain. Ayon kay Tony Israel, nagpakilalang ufologist o eksperto pagdating sa UFO sightings, nakaabot daw sa kanyang kaalaman. May 2 tao rin daw na nakakita ng mga kakatuwang bagay sa Bustos, Bulacan. Dito namin nakilala si Chito kinabukasan matapos makita ang UFO sa Capiz. May nakita rin daw silang kakaiba sa kanilang apartment. Noong May 28, Saturday yon, around 9:45 to 10 p.m. in the evening, yung girlfriend ko, first spotted niya yung red light object sa front niya na nasa size ng basketball. Chito. Oh, Bakit di ka sa kwarto matulog? naantay kita eh. Tapos ka na ba dyan? Matatapos na to, sandali lang. Naidlip kasi ako noon, so ginising niya ako. Nung ginising niya ako, Saan ka dyan? Chito, Oh, ano yun, no? dali. napansin ko sa kanya, takot siya, nanginginig, at pinipilit niya akong padungawin dun sa bintana para makita yung object nga na gusto niyang ipakita sa akin. Ayun, no? Ano-ano nakikita mo eh. Ayun, hindi ba nakikita yan? So hindi ko alam kung saan ako titingin noon, kung sa bababa o sa taas. Pero kaya sabi niya sa akin, tumingin ka sa taas. Ayan, no? Di ba nakikita yan? Aeroplano lang yata yung nakikita mo Hindi, eh. bilog siya. Ayan, no? Oo nga no. Ano yun? So pagtingin ko sa langit, nakita ko nga yung tinuturo niyang object na it was a red-orange na object na parang plasma yung pagka-light niya. Taliwas daw sa nakikita sa mga pelikula, hindi raw mukhang gawa sa bakal ang nakita nila. Sa katunayan, mukha raw itong jellyfish. The object I've seen is a round object, a size bigger than a apple. Plasma light siya. Tingin ko transparent. Meron siyang black core. Nagfo-float siya parang jellyfish. Pero meron siyang mga movement na hindi lang forward, may left and right. Wala siyang sound. Wala siyang tail. Tapos yung pagka-red niya, very bright. Very bright yung pagka-red-orange niya. Pag tinitignan mo siya, habang nandun siya, ang feeling mo, masaya ka eh. Kasi first time mo makakita ng ganun, excited ka. Parang napakaganda niya sa paningin mo. Nakalutang daw ang di umano'y mga UFO sa ibabaw ng mga bubong na tila nagmamasid at lumipad din daw ito patungo sa likod ng kanilang apartment. Meron pa pala siyang kasamang ganun din karakteristik na red light din na papunta na sa mga ulap na parang hinihintay itong first object na nakita namin. Halika na, ano ba yan? Halika na, ano ba? Manghang-mangharaw si Chito sa kanyang nakita. Pero talaga napakaganda kasi ng ilaw na hindi mo gugustuhin ialis yung mata mo sa kanya o may gawin kang iba. Baka kunin tayo niyan eh. Samantala ang kanyang kasintahang si Evelyn takot na takot. Halika na. At that time, yung girlfriend ko lagi nagtatago sa likod ko dahil ayaw niya tumingin directly dun sa object. Halos 15 minuto raw nilang nakita ang di umano'y UFO bago ito naglaho sa alapaap. Papunta siya doon sa clouds kung saan parang hinihintay siya ng isa pang red object na yon. Then, so first na nag-fade yung second object, then siya, papasunod siya. Halika na, baka ano yan? Yun nga lang, para raw na-hypnotize na si Chito kaya hindi na niya ito nakuhanan ng video o litrato. Inaabot sa akin ni Evelyn yung camera, pero wala, impossible, to no avail. Hindi ko nagawang kuhanan siya ng litrato. Oh, eto na ang camera. Ang ganda. Bilisan mo at umalis na tayo. Bilisan mo. Hindi ko maigalaw yung kamay ko, paa ko, katawan ko. Gusto ko lang talaga tignan siya hanggang sa mawala siya o kung hanggang saan ko pa siya pwedeng makita. After that, naramdaman ko talaga na para akong nagkukumbulsyon na hindi naman. So, ang nangyari sa akin no, talaga 4 glasses of water kagad ang ininom ko.
Dati rin daw skeptic si Chito, ngunit naniniwala rin daw siya sa kasabihang to see is to believe. Never akong naniwala sa mga aliens, sa UFOs, or extraterrestrial. It is the first time na nakakita ko ng ganitong object na talagang it made me convinced na totoo sila. There are UFOs. Nandyan lang sila.